sa ating mga Pinoy, September pa lang, tayo looking forward na sa Pasko. Tayo nga daw ang pinakamahabang mag-celebrate ng Pasko. Pero sa totoo lang, whether we admit it or not, maraming beses, kapag ang mga bagay ay paulit-ulit na natin ginagawa, meron tendency ito na mawala yung essence ng ating ginagawa. Hindi po ba? Katulad ng Pasko. O minsan katulad nga ng birthday natin di ba? Marami sa atin, pag dumarating ang birthday, hindi na excited. Sabi nga natin, it will come to pass din yan. Bakit? Kasi when things become a routine, nawawala yung excitement, nawawala yung, sometimes nawawala ang anticipation. Pero ang maganda nito is this, we need to always have a fresh perspective sa mga bagay na sabihin na natin, every year na lang ginagawa natin, katulad itong Kapaskuhan. Marami ang naglalaro sa isipan ng tao tungkol sa Pasko. Aalis ba ako? Mananatili ba ako dito? Ano ba ang gagawin ko? Ano ba ang mangyayari? So on and so forth. Now, ang kapanganakan po ng Panginoon, una sa lahat, ito po it's more than just a historical fact. Hindi dahil walang magawa ang Ama, pinadala ang anak, pinanganak si Jesus, at tayo nagse-celebrate ng Pasko. Pero maraming bagay tayong dapat isaalang-alang na ang kapanganakan po ng Panginoon, actually, first and foremost, it is a fulfillment. Isang, ano ba yung fulfillment sa Tagalog? Isang fulfillment ng isang pangako na ibinigay ng Diyos simulat sa pool. Now, kaya dito pala makikita na natin, unti-unti yung implication nito. Ang Diyos ay nangako na kanyang ibibigay ang isang tagapagligtas, though it may took thousands of years, but still, it came to pass. Kaya nung in-announce po ng Panginoon ang kanyang kapanganakan, ang nangyari po, naging makabuluhan ito simply because, not because we celebrate Christmas. It's funny nga, hindi ba? Birthday ni Jesus, pero tayo ang nagbibigay ng regalo. Tayo nag-exchange gift, hindi naman tayo may birthday. And some people say, well, we represent Jesus, so to speak. Okay, sige. I hope nga na we represent Jesus, kaya tayo nag-exchange gift. Pero huwag ka magrereklamo pag lugi ka sa exchange gift mo. Kung ang exchange gift mo ay worth 500 at natanggap mo lang is worth 50 pesos, dapat natin paalalahanan na hindi tayo ang may birthday. Alright? So, ito yung mga maliliit na bagay na minsan ay mas nabibigyan natin ng pansin kaysa sa tunay na kabuluhan ng kapanganakan ng Panginoon. So, kung ibabalik ko ulit yung tanong ko kanina, ano ba ang pahiwatig na itong kapanganakan? What's the significance of the announcement of the birth of Jesus Christ? Hukay lang tayo ng kaunti. Alam niyo, kung babasahin ninyo mula yung mga naunang talata sa Mateo 1, by the way, ang Matthew po, or si Matthew, sinulat niya ang gospel niya, ng kanyang isipan na magbabasa nito ay kapwa niya Hudyo. Kaya when he wrote the historical facts about what had happened, tandaan po natin, ang lente na gamit niya ay mga Hudyo. Kaya sinimulan niya ito sa pamamagitan ng paghahayag ng Ama at sino kanyang naging anak, and so on and so forth. At makikita niyo mula sa mga naunang talata, sinimulan kay Abraham, okay? Hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo, lahat ng ito ay, meron pong 42 henerasyon, 42 generations, na makikita po ninyo nung hinayag ng Panginoon yung announcement of the coming Messiah. Imagine that, 42 generations. In fact, it's clear in verse 17, bago dito sa binasa natin, malaya hong inihayag na from Abraham to David was 14 generation, from David hanggang doon sa sila ay masakop is another 14 and so on and so forth. 42 generations na inihayag ng Panginoon ang kanyang pangako. Alam nyo, nung inihayag ito ng Panginoon, mapupunan nyo rin that in the book of Malachi, yung huling aklat ng lumang tipan na kinasihan ng Banal na Espiritu, ang Diyos po ay nanahimik ng 400 taon. Could you imagine that? Nobody, not even the prophets, have heard
the voice of God for 400 years. So, mula nung ipinangako at inihayag ng Panginoon na kanyang isusugo, ipapadala ang kanyang Messiah, tagapagligtas, ang mga tao ho, they started to anticipate with an expectant heart. They anticipated yung pagdating ng Messiah, lalo na ang mga Hudyo. Sad to say, marami pa rin sa mga Hudyo ngayon ang nag-aantay sa kanilang Messiah, na hindi pa rin nila pinaniniwalaan na si Jesus ang tunay nilang Messiah. But still, the hope was there, and yet, yung hope na yun ay nababalutan din ng, hindi naman pag-aalinlangan, kundi parang kapaguran. Dahil to some, ang isip nila, ang tanong nila, kailan ba talaga darating ang aming Messiah? Because they were expecting that the coming Messiah would be a political figure. Dahil nung time na yun, mula nung maraming bansa ang sumakop sa kanila, naghahanap sila ng isang magliligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa iba't ibang bansa. Ganun ang idea ng mga Hudyo. You need to understand this because tayo, sa atin, we don't see it that way. Ang nakagisa na lang natin, may Pasko, tuwing Disyembre. Oh, by the way, huwag na lang. Intrigahin ko sana kayo eh. Ha? Okay lang? Alam niyo ba kung tutuusin, hindi naman Disyembre pinanganak si Jesus eh. Pero okay yung tumanggap ng bonus, tanggapin niyo pa rin. But anyway, nang-intriga lang ako. Kasi kung Disyembre, ang sabi kasi, pag-uusapan natin yung pagdating sa nagpakita ang Panginoon sa mga shepherds, sa mga pastol. Now, sa Israel po, pagka Disyembre, winter, wala hong shepherd at walang mga tupa sa labas. Just to give you an idea. Anyway, baka mamaya, ay naku, wag na tayo mag-ano ng December. Hindi pala December. Gamitin natin itong tradisyon at kultura na kinagisa ng marami. Hindi lang basta mag-celebrate, kundi para ihayag ang Panginoong Jesucristo. That's our purpose. You see, the celebration is just the second thing. Our purpose is that gamitin natin ito dahil mga tao ngayon, bukas ang isipan nila, bukas ang puso nila sa Panginoon because of the season. Are you here with me? Now, I'm trying to paint to you a picture so that we would have a wider understanding, a wider perspective, na sa tuwing dumarating ang Pasko, lumalawak ang ating pangunawa sa bagay nito. So nanahimik ang Diyos for 400 years. Ang mga tao ay nagsimulang magantay with an expectant heart. By the way, when God pronounced the coming of the Messiah, it didn't happen in Matthew chapter 1. It happened way back sa Genesis, nung ang tao ay nagkasala. Nung si Eva at si Adan ay nagkasala, at sila ay natagpuan ng Panginoon, at sila ay kinumpruntan ng Panginoon, bukod sa nagtanong ang Panginoon kung bakit nila nagawa mga bagay sa halip na humingi na lang ng kapatawaran, sila ho ay nagtuturo. Hindi ko alam kung may dugong Pinoy si Eva at Adan. Na pagka nasita, nagtuturo. Sabi, Adan, bakit mo ginawa to? Kasi itong babaeng binigay mo eh. Nung tinanong si Eva, bakit mo nagawa? Kasi itong ahas na ito eh. Nung sinita yung ahas, wala naman daliri yung ahas. Wala siya maituro. So, alam natin na when man sinned, dumating, inihayag ng Panginoon yung sumpa. Alright? Are you still familiar with Genesis chapter 3? Dumating yung sumpa sa kanila. Pero sa gitna ng mga sumpang ito, nagbigay ang Diyos ng pag-asa. At sabi niya sa chapter 3 verse 15, sabi, mula sa iyong lahi, sabi ito sa babae, at sa lahi nung ahas, meaning it's a typology na yung mga, kumbaga yung angkan or yung mga, yung mga demonyito ni Satanas, sabi niya, magkakaroon ng pag-aaway. Yun ang sabi sa Genesis chapter 3. Sabi niya, verse 50, ikaw at ang babae ay mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din, dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sako niya. Yes, we call this as the proto-evangelium, yung sinasabi po natin na matagal na.
ang unang ebanghelyo, the first good news that was ever uttered. But this was also the first announcement of the coming Messiah. Now, imagine that. Simula pa lang ng creation, nung nagkasala, inihayag na ng Diyos. May darating na tagapagligtas. At alam natin yung storya. After they sinned, ano pong nangyayari? Sila ho ay pinaalis sa hardin. Now, hindi sila pinaalis doon as a punishment. Let me just be clear on that. Hindi pinaalis ng Diyos si Eva at Adan sa hardin ng Eden para parusahan. Pinaalis sila dahil sa pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa kanila. Bakit? Dahil kung hindi sila paalisin, malamang na makain din nila yung prutas ng puno ng buhay, the tree of life. At kung yun ay kanilang kinain, habang buhay na silang naritong kasama natin, at habang buhay na ang kasalanan ay mananatili sa tao. Are you seeing that thing? So, pinaalis sila ng Diyos, pinabantayan ng Diyos ang hardin sa isang anghel, at mula noon, nalayo ang tao sa Diyos. Now, napuno po sila ng kawalan ng pag-asa during that time because they know nothing of which na, mapalapit uli sila sa Panginoon. Ginawa nila ang kanilang sariling diskarte. Naalala nyo? Kumuha sila ng dahon upang takpan ang kahihiyan ng kanilang kahubaran, which speaks of man's effort to always cover yung mga kasalanan at yung mga kahihiyan na ginagawa natin. But God said, it's not enough. Ang ginagawa nyo ay hindi sapat. Parang yun ang sinasabi ng Panginoon. And so what God did, again, typology of what Jesus will do, is that pumatay ang Panginoon ng kauna-unahang hayop at kinuha ang balat para takpan ang kahihiyan na dinulot ng kasalanan sa tao. I mean, this is a very beautiful story at makikita natin na nung pasimula pa lamang, nakita mo na ang puso ng Diyos na sinasabi niyang hindi sapat ang anumang gawin natin para takpan ang ating mga kasalanan. Hindi sapat ang anumang pagpupursige natin. May kasabihin tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya ang Diyos awang-awa dahil ang tao gawa ng gawa. Hindi naman pinagagawa. Are you hearing me? It's not, we always say that it's not what we do, but it is what God has already done. Laging ang Diyos ang umiiksena. Tayo nagkasala, pero siya ang gumawa ng paraan upang takpan ang ating kahihiyan. Bagamat, nung lumipas pa ang mga panahon, meron ng nasa isipan na nila, Eva at Adan, na may darating na magliligtas sa kanila. Dumating po sa eksena si Abraham. Sabi namin kung ating pag-iisipan, sinasabi ng Biblia na itong Messiah na ito ay isang Hudyo. Okay? Isang Hudyo. At nung dumating si Abraham sa Genesis chapter 12, doon din nagsimula na ang Diyos pinili niya ang isang pagano. Now, at that time, si Abraham, he's not a Jew. He was not a Jew. Okay? Dahil nagsimula lang ang Hudyo nung pinanganak na si Israel, si Jacob, na pinalitan ng pangalang Israel, at doon nagsimula. But kung titignan niyo yung lineage, nagsimula ito kay Abraham because he was a chosen man by God. Ang Diyos ang pumili sa kanya. Kaya nga, kung babalikan natin Matthew 1, makikita nyo, Abraham is the father of Isaac, Isaac is the father of Jacob, Jacob is the father of the 12 tribes, and so on and so forth. Laging ganon. It all started with Abraham. And in chapter 12, verse 3, bahagi ng ipinangako ng Diyos kay Abraham. Sabi niya, iwan mo, sabi sa verse 1, iwan mo ang iyong pamilya, ang iyong mga kamag-anak, at pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. At gagawin kitang dakilang bansa sa lugar na yon. And then he could do, I will bless those who bless you, and those who will curse you, I will curse. Now, eto maganda. Sabi po doon sa verse 3, yung ikalawang bahagi, sabi sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa buong mundo. Now, imagine, kung kayo si Abraham, most probably ang isipin niyo, paano mangyari yon? Sa pamamagitan ko, pagpapalain ng Diyos ang buong mundo. So, most probably ang isipin ko, baka gagawin ni Lord, gagawin niya akong kanang kamay, so to speak, o gagawin niya akong sobrang yaman para maging blessed. No, it goes beyond the material blessings. And we know, nung inihayag ito, when God pronounced it, when God announced it to Abraham, what is in the mind of God
was not Abraham per se ang magbe-bless sa banta, but he was speaking of his seed. He was speaking, ang inihayag dito ng Panginoon ay magmumula sa kanyang lahi. And again, he was talking about Jesus the Christ, Jesus the Messiah. And so, yung pangakong yun, again, now, keep in mind, nandun tayo sa announcement. I'm laying down these things para mas maintindihan natin. From this announcement, na yung Messiah na yon would even come from the tribe of Judah. Sabi yun sa Genesis 49:10. Basahin nyo lang. Okay? Now, tinitignan natin ngayon kung papaanong ang Diyos mula't simula nung inihayag niya ang kanyang pangako na darating ang tagapagligtas, hindi ito naisipan niya lang kahapon o nung isang linggo. Nasa isip niya na ito way back pa nung ang tao ay nagkasala. And God even announced it to David. Kaya sabi ng Panginoon kay David, David, sa lipi mo dadaan ang tagapagligtas. Makita niyo sa 2 Samuel chapter 7 verse 12. Sabi nito, kapag namatay ka, talking about David, kapag namatay ka at inilibing kasama ang mga ninuno mo, ipapalit ko sa iyo isa sa mga anak mo at patatatagin ko ang kahari niya. Talking about si Solomon. Okay? Sundan lang natin. 13. Siya, meaning si Solomon, ang magtatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. At titiyakin ko na ang kanyang angkan, o yung lahi niya, ang maghahari, kailan? Magpakailanman. So God promised David an eternal dynasty. Okay? Now, sa kanila pa nagsimula yung anong tawag natin dito, yung sa mga anak na sumusunod ang nagiging sa politika, ang tawag na, in dynasty? Oh, may term pa doon. Oh, basta yun, alam nyo na yun. Sa kanila pa nagsimula yun. Hindi lang ito ngayong panahon na ito. Bakit? Dahil ang Diyos, meron siyang nasa isipan niya na mula nung kanyang in-announce yung darating na Messiah, na sinusundan niya o nasusundan niya. Alam niya yung sunod-sunod na mangyayari hanggang sa dumating yung kanyang ipinangakong Messiah. Ito pa sabi sa verse 16, talon tayo. Sabi niya, magpapatuloy ang paghahari mo magpakailanman. Ganon din ang paghahari ng iyong angkan. Again, God was talking about not Solomon, not Rehoboam na naging anak ni Solomon, not si Abijah na naging anak ni Rehoboam, and so on and so forth. But he was talking about Jesus, the Christ, the true King of Kings and Lord of Lords. Now, again, tinawag nila itong Davidic Covenant at yung pangako ng eternal kingdom ay hindi lang nalimitahan kay Solomon, kundi hanggang sa dumating kay Kristo. Eto pa, it was also prophesied in Micah chapter 5 verse 2. Ano sabi dito? Sinabi ng Panginoon, Bethlehem, Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Juda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel, ang kanyang mga ninuno ay kilalang kilala nung unang panahon. Talking about David and the rest of his ancestry. Now, bakit ko sinasabi to? As simple as this. Now, I'd like you to see how faithful our God is concerning His promise. Maraming beses sa ating mga buhay, we are being shaken, tayo nililiglig, niyayanig ng mga bagay-bagay sa mundong ito, mga suliranin, mga bagay na kinatatakutan, mga bagay na ating wala pa pinangangambahan na natin. I want each and every one of us to really place our hope on the faithfulness of God. Yun yung kinakanta natin. Faithful then, faithful now, and faithful always. One thing that I love about God is many times, and you will agree with me on this, many times we have been unfaithful to God. But God remains faithful to us. Amen. Now, may mga bagay tayong pinanghahawakan sa pangako ng Diyos.
And some of us, maybe ang tanong is, Lord, kailan mo gagawin? Kailan mangyayari itong pangako mo? Now, we cannot dictate to God kung kailan niya gagawin. Nasanay kasi tayo ng kultura natin na gusto natin mabilisan. Di ba? Gusto natin madalian. Gusto natin lahat instant. Gusto natin lahat microwavable. Even yung mga pinapangako sa atin ng Diyos. Gusto natin madalian. Lord, I need patience, Lord, and I need it now. And many times, it brings frustrations. It brings discouragement. Bakit? God is not limited with our time. Alam ng Diyos kung kailan niya bibigay ang mga pinapangako niya sa iyo. Ang kinakailangan lang natin, matuto tayong magantay. Kaya, si David, he was so excited at the Messiah dahil tinawag siyang the Son of David. I mean, kung kayo si David, di ba? Exciting yun. Yung darating na Messiah will be coming from your lineage. Maganda yun. Kaya, tingnan nyo itong verse 1 ng Matthew 1. Sabi rito, ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David. Yun ang sinabi. Si David ay mula sa lahi ni Abraham. At kung babasahin nyo, tuloy-tuloy na yun. Ipinakita. Now, just a trivia. Jesus fulfilled more than 300 personal messianic prophecy. In fact, the Bible, some of the scholars say 342. Yung iba, indirect pa. Yung iba parang, it's just a typology, so to speak. You know. Pero, merong isang nag-aral noon, isang mathematician, Amerikano, I forget the first name, si Stoner. You know. Sabi niya, sa walong prophecy na ibinigay sa isang tao, para ito mapagyari, sabi niya, it will take like 17 to the, ilang power yun? Ang daming zero, kaya nga, sabi ko nga, ayokong matanghirap eh. Basta maraming zero. I think, if I'm not mistaken, 10 to the 17 power, something like that. 8 prophecy, 8 hula, para mangyari sa isang tao, ang probability na mangyayari ito would take 10 to the 17th power. So, 17 zero. Ang dami nun. Okay? Sa 8 lang yun. Now, imagine 8 pa lang. In fact, sabi nito si Stoner, para daw mapangyari yung 8 prophecy, sa isang tao lamang, kumuha ka daw ng isang silver dollar. Okay? At markahan mo itong silver dollar. Kunya, lagyan mo markang pula. Now, yung 10 to the 17th power, sabi niya, it will fill the state of Texas ng 2 feet na silver dollar. 2 feet. Mga hanggang tuhod. Imagine niyo, baha ng silver dollar, 2 feet, yung buong Texas. Ngayon, sabi niya, kumuha ka ng isang silver dollar, markahan mo, sumakay ka sa helicopter, itapon mo yun sa Texas, halu-haluin mo, now, tapos mag-assign ka ng isang taong kukuha ng blindfolded, na pagkuha niya ng coin, yun ang makukuha niya, yung silver dollar na may markang pula. I mean, the probability was really overwhelming. Sasabihin ng iba, ay, tsamba lang yan. Makakatsamba ka sa ganun karami. Na-imagine nyo ba? Na-imagine yung sinasabi ko sa inyo? Ganun ang probability. Now, let me submit to you. Jesus did not fulfill just 8 of His personal messianic prophecy. He fulfilled all the 342 plus messianic prophecy. Now, again, what's in it for us? Hindi nyo ba nakikita yung ganda nito? Na kung ipinangako na ng Diyos Ama noon ang mga bagay na to at napangyari ni Jesus, lahat, hindi isa, hindi 8, hindi 100, kundi lahat ng mga messianic prophecy, it only proves that our God is a faithful God. Amen. Come on, give the Lord a praise for that. Ngayon, eto na tayo. So, tapos na yung intro ko. Eto na yung target. Now, let me just submit to you my proposition. That God's promise declared
brings hope and faith to those He cared for. Ang mga inihayag na mga pangako ng Diyos ay nagdadala. Ito'y magbibuild, magtatatag ng pag-asa sa atin at pananampalataya. Bakit? Dahil alam natin na ang Diyos ay tapat. Now, you might ask, Pastor, parang anong kinalaman doon sa miracle na title ng series natin? Ito yun eh. It was announced way back thousands of years ago. And then here in Matthew, paano nangyari? Ito na yung istorya. Ikakasal na si Jose at si Maria, engaged na sila, bumili na si Joseph ng diamond ring para kay Mary. Kaso, may marites. At sabi niya, si Maria, tesbun. Yeah, yun ang ano niya. Now, by the way, again, let me give you an idea. Sa Israel, kasama sa batas nila, pag ang isang babae ay natesbun ng walang asawa, dadalhin siya sa bayan, she will be stoned to death. At kasama ang magulang niya, nababato sa kanya. Ganon nila pinahalagahan ang virginity ng mga kababaihan. So nung napalitaan ni Joseph, si Joseph, the Bible says, being a good man, i-divorce niya silently si Mary. Pero nagpakita sa kanya, ito yung miracle. Number one, nagpakita sa kanya ang anghel. Now, nung panahon nila, out of the ordinary, yung announcement na yun. Hindi lang sa kanya, even kay Maria, nagpakita rin ng anghel at in-announce. Di ba? Hindi lang silang dalawa, even yung mga shepherds, in-announce din sa kanila ng anghel. I mean, tayo nababasa na lang natin ito ngayon. Pero, could you imagine kung may magpakita sa yung anghel? Malamang hindi ko alam. Ako sa akin, malamang matakot ako. Bakit? Hindi ordinary. And hindi natin alam kung paano magpapakita anghel sa anong anyo. You know? And marami kayong mababasa in the Old Testament that God would use angels to announce something. Naalala nyo, even si Joshua, nung sila nakipagdigma at bigla may dumating na anghel, sabi niya, sino ka? Sabi ng anghel, hindi ako sinuka. Pinadala ko ng Diyos. Sabi niya, kakampi ka ba namin o kalaban? Neither. But I am the angel, or I am the host of the angels of God. Now, again, why am I saying this? Again, you see, God can announce things in different ways. God can announce things even in ways na you're not expecting. But still, ang gusto ko punto, i-announce at i-announce pa rin ng Diyos kung anong gusto niya sabihin sa iyo. Alright? Now, so, nung in-announce ito ng Diyos sa kanya, si Jose, pinag-iisipan niya na nga i-divorce agad si Mary. Pero nagpakita ang anghel sa kanya, yun yung sabi sa verse 20, habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon na nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalaan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Another miracle. Now listen, si Maria lang ho ang nakaranas na siya ay magdalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. I'm not saying that they had a sexual, union with the Holy Spirit, which is yun ang ginagamit ng maraming, yun ang ikinakalat ng maraming katuruan ngayon. No, it was a divine inspired thing na tanging Diyos lang ang makakagawa. Are you still here? Kaya, with that in mind, again, kaya sabi natin, even the announcement ng kapanganakan ng Panginoon, it was done in a miraculous way. Laging may himala na nababalot dito. 21, sabi niya, manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. This is it. Directly in-announce na the purpose of the coming Messiah so that they will be saved from their sin. 22, nangyari ang lahat ng ito. Bakit? Upang matupad ang sinabi ng Panginoon
sa pamamagitan ng propeta, magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Wow. Again, I don't know, pero it encourages me to see these things take place. Kanina, we sang, I never thought nakasama sa kanta natin yun eh. Yung Oh Holy Night. There's this one last sentence or last line, there's a phrase, sinulat ko eh, para a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. A thrill of hope. Imagine niyo ba yun? A thrill of hope. Pag-asa na nagbibigay sa iyo ng, ano ba yung thrill? More than the kagalakan. Yeah. Excitement, yeah. Hindi ba pagka ikaw ay nakatanggap ng isang announcement, isang good news, na-excite ka? Parang naalala nyo nung yung iba sa inyo sinabi, huy, re-release na raw yung 13-month period. Huh? Lago sakto, sale ngayon. Hindi ba? Na-excite ka. A thrill of hope. But you see, how I wish makita ng lahat ng tao yung thrill of hope na ipinapangako ng Panginoon. If there is such a time na kailangan natin itong thrill of hope na ito, it's now. Because we're living in a weary world. Isang mundo na punong-puno na ng mga bagay, ng mga pangyayari na ayaw natin. Yun lang pandemic, hindi ba? Could you imagine that? Ano ang nadala ng pandemic? Ano nagawa ng pandemya sa atin dito? Marami ang nabago. Nagdala ng anxiety, ng takot, distress, nagkaroon ng mga mental issues, and etc. And you see, kung yung announcement ng birth ni Jesus ay nagdala ng pag-asa sa kanila, hopefully, as we will celebrate Christmas ngayon, I hope and I pray na makita pa rin natin na yung hope na yon na dinala noon, pwede pa rin mangyari ngayon. Amen. That God is the true source of hope. And He put a name on it. And His name is Jesus. That if we will have that relationship with Jesus, we can receive that true hope. And we can only find true hope through our relationship. Now, mabilis na lang. Ang mundong ito, may dalawang perspective about hope. Dalawang perspective ng mundo. Number one is the wishful thinking. Ang wishful thinking, ang tawag dito ng mga Gen X at Gen Z, manifesting. O, the law of attraction. Now, it's not biblical. Ang wishful thinking is simply like, ikaw ay, kunyari, you're dreaming of something, pero it's unlikely to happen. Kunyari, anong wish mo? World peace. Ang sagot ko dyan, asa pa you. Why? You see, you cannot expect world peace now. It's only until Jesus reigns that true peace will be on earth. Pero hanggat wala ang Panginoon, there will be no world peace. Darating Antikristo, he would offer a false peace, but it's just temporary. The real world peace will only happen when Jesus comes. Yun yung wishful thinking. O sabi ng mga kabataan ngayon, the manifesting, the fake it until you make it. It's not biblical. Another perspective ng hope ngayon, ng mundo, is not just the wishful thinking, but better than the wishful thinking, tawag ko dito, optimistic feeling. Ang optimistic feeling naman is you're dreaming of something, pero alam mong pwede kang magkaroon ng participation on that. Kunyari, I hope someday na mapupromote ako. It can be kung papasok ka ng maaga sa opisina at di ka mag-uuwi ng mga paperclip para sa anak mo. It could be kung magsisipag ka. It could happen. Di ba? I hope someday makabili ako ng bahay. Pwede. It could be.
if you will learn how to save. Are you saying? Are you hearing this? So, that is what we call the optimistic feeling. You know, you're hoping, pero may bahagi ka. Yung isa, you're hoping, pero, abang lingkod ka lang. Wala mangyayari. Now, these are the perspective of the world. But the biblical perspective about hope is this. Ang tawag ko doon is confidently expecting. What do we mean by that? That there is certainty and assurance. May kasiguruhan. Bakit? Dahil ang Diyos ang nangako at tapat ang Diyos. So when we are hoping for something, I encourage you to always go back to the Word. Ano ba ang sabi ng Lord sa inaasahan mo? Is it biblical or you're just having a wishful thinking? Is it really biblical or you're still trusting on your own effort, which is not bad naman in a way. Pero yung tunay na hope na galing sa Panginoon is confidently expecting. Gaya ng sinabi doon sa Psalm 62 verse 5. Ano po sabi ron? Sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Amen. Marami tayong pangangailangan sa mundong ito. Marami tayong gustong mangyari sa mundong ito. Pero ang tanong ko lang, have we seen it? Na ipinangako ng Diyos sa kanyang salita. Kaya nga, nabanggit ko na ang pangako ng Diyos na kanyang inihayag ay nagdadala ng pag-asa at pananampalataya doon sa mga tao na kanyang kinakalinga. If you believe that God cares for you, then you know that you can have that living hope in Him. That whatever God has promised, pangako niya. It will give you hope. It will give you an assurance, a confident expectation on the promises and the faithfulness of God. Kung nagdala ng pag-asa at pananampalataya ang announcement ng kapanganakan ng Panginoon, and the same principle, magdadala pa rin ng pag-asa at ng pananampalataya ang mga ipinapangako ng Diyos sa atin ngayon. We can bank on God's promises, no matter what. You know why? Because faithful is He who promised. Now my question is this. What has God declared to you concerning His promises? Ano yung pinanghahawakan mo? Na alam mong pinangako sa iyo ng Panginoon. In line with this word. Then you can bank on that. Why? Because the Bible says, His word will never return to Him empty. Papapangyarihin niya kung anumang nilayo niya at isasagawa niya ang nais niya para dito. Yun po ang ating Panginoon. What He had promised, He's able to perform. Now again, as we celebrate Christmas, this is not just to remind us about Jesus, but this is really a call for you and me to meet Him at this point in time. Let's pray. Father, we just want to thank You. You are faithful then, faithful now, faithful always. When You have announced the coming Messiah, even right after man sinned, it may took thousands of years, but yet You're faithful to Your promise. You fulfilled everything that concerns Jesus, because that's Your purpose and that's Your desire. Lord, now I lift up to You, I pray, every need ng aking mga kapatid na narito ngayon. Whatever their needs are, God, remind them of Your promise and let their hope be anchored on the integrity of Your word and Your faithfulness
do that. So, Father, we just want to thank you because we can always hold on to your promise. Can we just all stand up right now? Napakabuti ng ating Diyos na ang kanyang pinangako mula nung simula pa ay kanyang tinupad at patuloy na tinutupad. Ang pangakong lahat ay maligtas at maging parte ng kanyang pamilya. Yung binanggit ni Don kanina, John 3:16, we all know this. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. The reason why we celebrate Christmas, because salvation has come to all mankind. The reason why we celebrate Christmas, because of the love of God for each and every one of us, so that we may all be saved. That's the miracle. And right now, kung nandito ka ngayon at hindi mo pa binibigay ang buhay mo sa Panginoon, nais ng Diyos na tanggapin mo ang miracle na ito, na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ng isang relasyon sa ating Diyos dahil mahal ka niya. Hiniling ko sa lahat na ipikit ang ating mga mata. Yuko ninyong inyong mga ulo. If you are here, if you are that person, sinasabi mo wala ka pang relasyon sa Panginoon, binibigyan ka ngayon ng pagkakataon na tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. If that is you, at the count of 3, maaari mo bang itaas ang iyong kamay? 1, 2, 3. Sige po. Maaari mo bang ulitin ang panalangin ito? Sabayin mo ako sa panalangin ito. In fact, all of us, let's all pray this together. Panginoong Jesus, salamat sa katapatan mo. Salamat sa pag-ibig mo. Magmula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Patawad sa aking kasalanan na hindi paniniwala sa iyo. Ngunit sa araw na ito, ako'y naniniwala na ika'y namatay sa krus at nabuhay na magmuli. Panginoong Jesus, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo ako na mahalin ka, sundin ka, at sambahin ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Diyos. Kung kayo po ay nanalangin, nais po namin kayo imbitahan sa harapan pagtapos po ng service na ito upang ipaliwanag ang desisyon na inyong ginawa. Congratulations po. And pwede po ba itaas ang ating mga kamay? Panginoon, salamat sa iyong salita. Na tunay nga po na nagsasabi kayo na kayo po ang Diyos na buhay na nagmamahal sa amin. Kayo ang Diyos na buhay na tumutupad ng pangako. Lord, anuman po, Panginoon, ang pinanghawakan ng inyong mga anak ngayon sa umagang ito, Lord, bigyan mo kami ng katatagan ng loob na humawak sa iyo, na magtiwala sa iyo. Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa sa amin na sa Paskong ito, Panginoon, maiproklama namin sa aming mga mahal sa buhay na ikaw ang Diyos na nagmamahal, na ikaw ang Diyos na tumutupad ng pangako. Lord, bless your people. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and grant you peace. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen.